naman po natin mga kaibigan. Hello, marami pong salamat sa panonood. Elisa Sevilla, maraming salamat Bohol Hunters. Yan. So, eto mga kaibigan, no, alam naman natin yung nangyari po sa Cebu, di ba? Ang Cebu po mga kaibigan ay eto nagdeklara po ngayon ng ating Pangulo ng state of emergency sa Cebu dahil nga po grabe po talaga ang nangyari sa Cebu, no? So, state of national calamity, idineklara ni Pangulong Marcos. Nagdeklara si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng state of national calamity, bunsod ng matinding pinsala dulot ng Bagyong Pino at bilang paghahanda sa papalapit na Bagyong Uwan. Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang paghatid ng tulong, suporta at mga serbisyo sa mga apektadong komunidad. Yan. So, state of national calamity na po ang Cebu. So, ibig sabihin mga kaibigan, kapag diniklara na po yan na state of national calamity, ay agaran po ang tulong dyan. Wala na pong ano yan, wala nang kumbaga yung kailangan pa ng bureaucracy or yung may mga sistema pa na bago mabigyan ng mga ayuda, kailangan ganito, kailangan ganyan. Wala na po yan. Pag sinabi mong national calamity, state of national calamity, agaran po talaga ang tulong dyan kasi talagang kailangan, no? So, eto nga po mga kaibigan, lumilinaw na po lalo mga kaibigan, no? Nakikita na kung saan nagmula, kung sino ang mga tunay na salarin at patuloy ng mga kaibigan na lumilinaw at nagliliwanag na ang patungkol nga po dito sa mga flood control analysis, lalong-lalo na ngayon mga kaibigan sa Cebu. Guys, no? So, atin po itong tatalakayin, no? So, mga Cebuano, makinig kayo. So, yung aking asawa from Cebu, no? So, Cebuano po yung asawa ko at minsan umuwi po kami ng Cebu kapag December, no, kapag merong reunion ang pamilya ng aking asawa. So, umuwi po kami doon at syempre napasyalan ko na rin yung Cebu City at iba-iba pang mga lugar sa Cebu dahil taga Cebu nga yung aking asawa. Plano nga po namin ngayong December ay uwi kami ng Cebu, 15 days. Pero hindi ko alam kung matutuloy pa, no? Pero yung lugar naman nila doon ay hindi naman na-hit siya ng bagyo, pero hindi naman ganun yung pinsala, no? So, meaning to say, sa isa pong interview dito kay Pam Barriquatro, hindi yung latest hindi yung latest. Yung interview kay Pam Barriquatro, mga kaibigan, ay sinasabi po niya dito na ang Cebu daw ay pro Duterte, no? So, tingnan po natin sabi po ni Pam Barriquatro, ang Cebu daw ay pro Duterte, no? Okay. Cebu. Okay. Ito po sabi niya, pakinggan natin Inanalo rin naman si BBM doon. Bakit maka-Duterte ang Cebu Province? Ano nangyari? Inanalo rin naman si BBM doon. Yeah, I think something happened, for the past 3 years now, people realized that their lives were better off when it was during the Duterte administration. But actually, 2022, rin naman Duterte pa rin yung mga Cebuanos, nag-unit team. Kaya they went for BBM. It's because of Inday Sara. The same manner that I worked with PFP because nag-unit team because of Inday Sara. Yan. So yan po ang sinasabi ni Pam Barriquatro na ang Cebu daw ay Duterte daw talaga, no? So kung titignan natin mga kaibigan, merong logical reason kung bakit Duterte yung Cebu, no? Kung totoo yung sinasabi niya. May logical reason kasi si Duterte po ay tubong Cebu, Maasin Cebu, no? Taga Cebu po si Duterte, doon po siya pinanganak, doon po nanggaling ang kanyang pamilya. So natural lang po na ang Cebuano ay talagang maka-Duterte kasi nga
doon siya pinanganak. Doon ang kanilang pamilya, no? Nag-migrate lang naman yan sila sa Davao eh. Hindi naman talaga taga Davao City ang mga Duterte. Taga Cebu talaga yan. So kung titingnan natin, sige, ibigay na natin yan sa kanila, no? Kasi yan talagang maka-Duterte sila dahil si Duterte ay diyan talaga. Same with Ilocos Norte. Ilocos Norte, maka-Marcos dahil syempre, taga diyan ang mga Marcos eh. So ibigay na po natin sa kanila yan, mga kaibigan, no? So, eto mga kaibigan, etong binalita na itong bagyo na ito ay papunta ito sa yung bagyo na nag-hit sa kanila ay hindi dapat yan sa Cebu pumunta. Pero sa hindi malamang kadahilanan, kaya nga sinabing bagyo eh, kasi hindi natin ma-predict. Sasabihin sa Manila, yung pala pumunta sa May Cavite, di ba? So, same with this bagyo mga kaibigan na tumama po sa Cebu, na dapat ay hindi siya sa Cebu, pero lumihis po at pumunta po siya sa Cebu. At ang mga tinamaan po nito ay yung mga lugar sa talagang sa sentro, no, sa syudad, kumbaga. Sila po yung tinamaan ng bagyong ito. So, merong mga nagsasabi, no, na mga yung mga loyalista na galit noon sa mga DDS na nasa Cebu na nagdadasal na ang Ilocos Norte daw ay lunurin, no? Natatandaan niyo yung mga DDS, mga kaibigan, no, na nagdadasal sila at sinasabi pa nila online na ang Ilocos Norte ay lunurin para daw matsugi daw ang lahat ng mga tao na nandoon. So, bakit natin ito sinasabi? Inire-recall lang natin ito mga kaibigan para i-establish na kung ano yung wini-wish mo na masama sa kapwa mo ay babalik sa'yo. The principle of the Bible, what you sow is what you reap. Kung ano ang tinanim mo, siya mong aanihin. So, hindi po natin ito sinasabi na dahil sinisisi natin yung mga tao, kabuuan ng mga tao sa Cebu City or sa Cebu, kundi sinasabi natin ito mga kaibigan, in the context para paalalahanan yung mga DDS na tumigil kayo sa pagka-curse at tumigil kayo sa pag-wish ng pangit sa Ilocos Norte at sa pamilyang Marcos at sa lahat ng mga kalaban ninyo sa politika. Itigil nyo na ang inyong pag-wish ng Ilocos Norte ay bahain at malunod ang lahat ng mga tao. Itigil nyo na yan. Kasi bumalik sa inyo bumabalik sa inyo talaga. At habang hindi nyo tinitigilan ang pag-wish ng masama sa kapwa nyo, babalik talaga sa inyo yan. Diba? So mga kaibigan, katulad ng sinabi ko kanina, disclaimer tayo dahil very sensitive ang topic na to dahil marami na pong namamatay. Marami nang namamatay mga kaibigan. Pero sana ay maging sensitive din itong mga DDS, no? Lalo na yung mga nasa Cebu, na tumigil na kayo sa pagkikurse at pagsasabi at pagpipray na sana ang Ilocos Norte ay malunod at yung mga tao doon ay mga tsugi lahat. Tumigil na kayo dahil bumabalik sa inyo. At ang kawawa nito, yung mga tao na inosente. Yung mga tao doon na hindi naman DDS. Yung mga tao doon na mabuti naman ang kalooban at ang kaisipan na hindi naman nag-wish ng masama sa kanilang kapwa. Damay din sila. Ayan yung mga kaibigan, no? Kaya tumigil na kayo mga DDS. Sa kaka-wish ninyo ng masama, na may masamang mangyari sa Ilocos Norte, bumabalik sa inyo. Diba? So, mga kaibigan, eto, lumilinaw na po guys, no? Lumilinaw na yung itong korupsyon, no? Itong anomalya dito po sa mga flood control projects, no? Ito po mga kaibigan, sa isang interview kay Pambare 4, hirap na hirap po siya nabigkasin yung katotohanan na nag-start ang anomalya, ang mga flood control projects na yan sa panahon ni Duterte. Hirap na hirap po siya guys. Pero hindi po siya tinigilan ni Karen Davila hanggat hindi niya masambit yung katotohanan.
Kita po natin dito mga kaibigan na medyo, hindi medyo, kundi mukhang talagang pinoprotektahan pa, no, ni Baricuatro si Duterte dahil si Baricuatro po ay isang DDS. So, mga kaibigan, ito naman ang masasabi ko bilang isang governor, sana si Governor Baricuatro ay protektahan niya yung interes ng mga tao, yung interes ng mga Cebuano, at hindi yung dating Pangulo ng kanyang kaalyado. Kasi mga kaibigan, buhay ang ano dito, buhay ang nawawala dito. Mga ari-arian na mga Cebuano. After this calamity, mga kaibigan, magbabago ang buhay nitong mga biktima na to. Nakita niyo yung mga malalaking bahay na talagang may mga inanod, may nawasak, yung mga kotse na nagpapile ng gano'n na talaga namang parang mga matchboxes, no? Na, basta ginanon mo na lang siya, hinulog mo siya gano'n, pagkatapos patong-patong yung mga kotse. So, etong mga to, after this calamity, mga kaibigan, magbabago na ang buhay nito. Yung iba dyan, mababankrupt. Yung iba dyan, mayaman, maghihirap. At yung iba dyan, baka nawalan ng mga mahal sa buhay. Magkakaroon pa sila ng problema sa mental health, etc., etc. So, ito ang sasabihin ko sa inyo, mga kaibigan, instead na protektahan mo ang dating Pangulo, no? Si kay Gob Baricuatro ng Cebu, instead na protektahan mo ang dating Pangulo, bakit hindi mo na lang protektahan ang mga mamamayan ng Cebu? Kasi mas bilang isang public servant, tinawag kayo para talagang paglingkuran ang taong bayan, hindi yung inyong mga idolo sa politika, hindi ang inyong kaalyado. So, sana maging eye-opener ito kay Gob Baricuatro na huwag mong protektahan si Duterte. Kailangan magsabi ka ng katotohanan. So, dito nga mga kaibigan, no, dito, papalabas natin sa inyo, hirap na hirap po si Gob Baricuatro na sabihin, no, yung katotohanan. Pero, si Karen Davila ay hindi po siya tinatantanan hanggat hindi niya masasabi yung katotohanan. Okay? So, palabas po natin So all of the flood control Substandard, Karen. So all of the flood control projects are either coast or substandard in Cebu province. Yes, Karen. Wow, okay. At ma'am, ilan po yun, if you don't mind without giving details? Ilan po ang naimbestigahan po ng team ninyo? We've submitted the report, Karen, and we'll just allow the investigative body to reveal the details. All right, okay. So I will leave you on that. But do you believe that it was the past administration who is responsible? Definitely, Karen. Because I'm just here, just an over 100 days. Dali, putulin muna And by natin. the time I got here, Putulin muna natin saglit, no? Pansin niyo ba? Nung tinanong si Baricuatro kung kailan daw nag-start, kung sa past administration, ang bilis niya magsagot. Kasi ang iniisip niya, si Gwen Garcia, no? Past administration, si Gwen Garcia. Pero iba ang tumatakbo sa utak ni Karen. Pag sinabi niyang past administration, ayun yung Duterte administration, di ba? So medyo hindi nakuha ni Baricuatro, kaya ang bilis niyang sumagot, no? Na yes daw, no? At ito, nag-explain siya. that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July, and he was the one who talked about the flood control projects. So has it been many years that the past administration, or that the province has been receiving flood control funding? Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. 2019. 2019, yes. Napansin niyo, napalunok siya. Sabi nung nagtanong si Karen Davila, panahon po ba ni Duterte? Sabi niya, napalunok siya, guys.
parang, parang iniisip siguro niya, OMG, lagot ako nito. Lagot ako nito sa mga DDS, no? So, ito yung sinasabi ko guys, no, na huwag po natin protektahan, no? Yung, yung ating mga kaalyado, huwag niyong protektahan. Kung talaga namang past administration, sabihin niyo past administration. Tingnan niyo nga si Pangulong Bongbong Marcos eh. Oh, si Secretary Bonoan ng DPWH, oh, 'di ba? Sa akala niyo ba nag-resign 'yon? Hindi nag-resign 'yon. Sinibak 'yon. Oh, ganyan ang pangulo namin, Bongbong Marcos. Tapos tingnan niyo naman, oh, kinasuhan na rin si Secretary Bonoan, dating Secretary Bonoan ng DPWH. Kinasuhan na rin. Alam niyo ba na si dating Secretary Bonoan ay isang Ilocano? Ilocos Norte 'yun. Loyalista 'yun. Ang pamilya ng loyalista. Pero hindi inisip ni Pangulong BBM na naku, kapag nakasuhan to, kapag ito ay nakulong, naku, magagalit sa akin yung mga pamilya nito. Ilocos Norte 'yun. Pero hindi inisip yan ng Pangulong BBM. Kasi, ang mindset ng Pangulo natin ay para sa sambayan ng Pilipino, hindi para protektahan ang kanyang kaalyado. Yan ang pagkakaiba kay President Marcos at kay Digong. Kasi si Digong, pagkaalyado, protektado ka. Hindi ka pwedeng galawin. Yan ang kay Digong. Kaya nga maraming humahanga kay President Bongbong Marcos kahit yung mga dilawan na kahit mga pinklawan na yan na talagang sinasabing never again to Marcos. Pero humahanga sila kasi nakita nila ngayon na kahit kaalyado ni Pangulong BBM ay wala sa kanya. Kung kailangan mong magkaroon ng kaso, kung kailangan mong makulong, gagawin yan. Walang kaibigan, walang kamag-anak. Ang ating Pangulo, walang kaparti-partido. Yan, big example yan. Secretary Bonoan, loyalista. Loyalista yan, pati ang kanyang mga pamilya, kamag-anak niya, Ilocos Norte yan. Oh, sa tingin niyo ba ngayon natutuwa yung mga pamilya ni Secretary Bonoan kay PBBM? Sa tingin niyo ba natutuwa sila ngayon kay PBBM? Baka nga bumaliktad na sila eh. Kung ang mindset nila ay iba, baka nga bumaliktad na sila at baka naghatak na sila ng ibang mga tao na para bumaliktad. Oh. Pero hindi yan iniisip ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit kaalyado niya, wala siyang pakialam. Kung kailangan kang kasuhan ka, ipaliwanag mo ang sarili mo, kailangan ipaliwanag mo kung dapat kang managot, kung dapat kang makulong, bibigyan ka ng due process. 'Di ba? Para maipaliwanag mo, linisin mo ang sarili mo. Pero kung ikaw ay may kasalanan, makukulong ka talaga. Yan ang Pangulo namin. Kaya nga, maraming nakaka-appreciate sa Pangulo namin. Kahit dilawan, kahit na mga pinklawan, na-appreciate nila ang Pangulo namin dahil nakita nila yung fairness. Fair. Pero ang mga DDS, iba. Pagka-aliado mo, protektado ka. Look at Duterte, Michael Yang, na-implicate ilang beses sa droga. May-ari pa ng Shabu Laboratory, ilang beses na lumabas sa investigasyon. Michael Yang, ang ginawa ni Duterte, inarbor niya, ginawa niyang presidential advisor, economic advisor. Nang sa ganon ay hindi na magalaw si Michael Yang. Ano pa? Bongo, protektahan din ni Duterte. Remember yung issue ng pagbili ng frigates, yung mga warship natin na pinakialaman ni Bongo? Sino ang nagprotekta nun? Si Duterte din. Anong sabi ni Duterte? Bakit makikialam si Bongo? Tignan nyo, bilyonaryo yan. Punta kayo sa Davao. Tanong nyo kung sinong taong yan. Bilyonaryo yan.
Oh, 'di ba? Kaya nga ngayon anong nangyayari? Naki-question ngayon si Bongo sa SALN niya kasi ang nilagay ni Bongo 32 million samantalang ang sinabi ni Duterte si Bongo daw ay bilyonaryo. Oh, 'di ba? So mga kaibigan, eto manood kayo mga kaibigan na talagang lumilinaw na ng husto kung sino ang mga mastermind nitong mga flood control anomalies. Lumilinaw na kung sino talaga ang mga mastermind. Ituloy natin. In that chair, were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. Okay, all right. 2019. Ano po ba? 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. Okay. Hirap na hirap siya. Pwede naman niyang sabihin, yes. Pero sinabi pa niyang, I suppose. Diba? Mga kaibigan, itong si Pambari 4, ay sinabi nga niya no, na nag-imbestiga na sila eh. Ibinigay na niya sa ICI, mga kaibigan, yung investigasyon. At nalaman nila, no, na merong bilyong-bilyon, no? Ilang bilyon yan? Kung hindi ako nagkakamali, nasa 24, no? 24 billion na flood control anomaly. Na kung hindi daw goes substandard. Yan po ang sinabi ni Pambari 4, 2019 daw nag-start. Pero hirap na hirap siya, aminin. Tinanong siya ni Karen Davila, 2019 sa panahon ni Duterte, ang sabi niya, instead of saying yes, ang sinabi niya, I suppose. Hirap na hirap siya kasi gusto pa niyang ipagtanggol si Duterte dahil siya nga ay isang DDS. Diba? Substandard, Karen. So all of the flood control projects are either coast or substandard in Cebu province? Yes, Karen. Wow, okay. At ma'am, ilan po yun, if you don't mind without giving details? Ilan po ang naimbestigahan po ng team ninyo? We've submitted the report, Karen, and we'll just allow the investigative body to reveal the details. Okay. All right, okay. So I will leave you on that. But do you believe that it was the past administration who is responsible? Definitely, Karen. Because I'm just here, just an over 100 days. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July, and he was the one who talked about the flood control projects. So has it been many years that the past administration, or that the province has been receiving flood control funding? Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. 2019. 2019? Yeah, 2019, yes. So, noong 2016, it was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. Okay, all right. Flood control. Ano po ba, 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. All right, okay. Hirap na hirap siya, Substandard, no? Karen. Hirap na hirap siya, di ba? So mga kaibigan, napag-alaman po na merong Sabi mo 300 MGA kaibigan. na merong 300 flood control projects sa Cebu sa panahon po ni Digong. Sa panahon po ni Digong yan mga kaibigan meron pong 343 flood control projects. At ang lahat po ng ito, 343 flood control projects ay hindi gumana. Hindi po gumana ito, lahat ng mga flood control projects na to. Dahil ang sabi nga po ni Pambari 4, lahat po ay goes at kung hindi naman goes ay substandard. So meaning to say, ang Duterte administration ay wala pong ginawa na matino na flood control projects para sa Cebu. Yung PBBM administration naman ay merong 100 plus na flood control projects sa Cebu. So,
55 pa lang ang natapos, no? So, tingnan nyo ha, 55 pa lang ang natapos, hindi pa naman tapos ang 2025 no? So, 55 pa lang ang natatapos ng Marcos administration sa flood control sa Cebu. Samantalang ang Duterte administration, ang natapos nila ay 343 flood control projects sa Cebu. So, meaning to say, ang talagang meron ditong malaking pananagutan ay ang Duterte administration. Kasi natapos na nila ang 343 flood control projects at bilyon-bilyon ang kanilang ginastos. Pero mukhang hindi yata tumalab ang flood control na yan. Dahil from the mouth of Pam Baricudyo, Baricuatro na isang DDS ay puro substandard at GOES ang flood control projects sa Cebu. So dito po mga kaibigan, naiisip ko maaring makancel, no? Baka i-cancel ng mga DDS itong si Pam Baricuatro kasi mga kaibigan galing sa mouth niya nilaglag si Duterte, di ba? Pero kung ako sa inyo sa mga Cebuano, ito ba yung administrasyon na inyong pinagmamalaki? Ito ba yung presidente na pinagmamalaki nyo, si Duterte? Na nang dahil sa katiwalian sa administrasyon ni Duterte, eto kayo ngayon, lubog kayo ngayon sa baha. At kayo, may mga namatay sa inyo. Ang inyong mga ari-arian ay na-wipe out at magbabago ang inyong buhay dahil lamang dito sa katiwalian sa Duterte administration. So kung ako sa inyo na mga taga Cebu na DDS, mag-isip-isip na kayo. Nang dahil sa inyong iniidolo na si Duterte, nagkaganyan ang Cebu. Diba? Nagkaganyan ang Cebu City nang dahil sa iniidolo niyong si Duterte. Gumising na kayo. Tama ka dyan, hey DAC, wake up call na ito sa mga DDS. Gumising na kayo mga DDS. Diba? Lalo na yung mga taga Cebu. Ayan ang ginawa ng inyong Duterte. Ayan ang ginawa ng iniidolo nyo. Ipinahamak kayo. Diba? Biruin nyo bilyon-bilyon ang ginastos. Sa panahon ni Duterte sa flood control, 343 projects ng flood control, pagkatapos puro GOES at puro substandard. Di ba? So ito pa mga kaibigan, ito pa yung ginawa ng Duterte administration Yan. Alam niyo ba mga kaibigan, nakita niyo yung ibang mga video na pinapalabas, di ba, ng mga netizens sa Cebu habang rumaragasa yung tubig. Nakita niyo yung merong isang area doon na puro bato. Puro bato yung rumaragasa, hindi na tubig. Di ba? Sandali, tingnan ko kung ma-research ko Puro bato guys, ang rumaragasa, hindi na tubig Yan. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit mga bato yon. Sasabihin ko sa inyo mamaya. Mga bato. Tingnan ko kung maano ko Tingnan natin kung ma-search ko. Just to give you an idea of how big. Yung puro bato ang rumaragasa. Sandali Ito pero hindi masyadong kita Tingnan nyo guys Meron talaga yung isang video na talagang puro bato tapos mga tipak-tipak na bato na may mga malalaki pa. Bato, as in bato talaga ang makikita mo. So, yung mga netizens ay nagsisigawan kasi bakit ganun yung baha? Puro mga bato, no? So, explain ko sa inyo kung bakit guys, no? Kung bakit ganun. Bakit mga bato? Yan. Okay, explain ko sa inyo Ito kasi ang nangyari guys, no? Noong 2020, mga kaibigan,
Kinalbo nila ang Dolomite, ang Dolomite Mountain, no, sa Cebu. Kinalbo. Bakit kinalbo nila? Dinala po nila sa Manila Bay. 2020 white sand in Manila Bay. Crush dolomite from Cebu. Cebu, Philippines. The white sand used in the nourishment project at the Manila Bay is crushed dolomite boulders from Cebu, not synthetic or coastal sand. Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Benny Antiporda clarified yesterday. Yan. So hindi po synthetic ang inilagay sa Manila Bay, kundi ito po ay talagang dolomite, no? Kinalbo po nila. Yan po ang ginawa nila, no, sa Cebu, no? So ito po, yung nilagay nila sa dolomite, ayan, no? Yung white sand na nilalagay nila dyan sa dolomite, galing po yan sa Cebu. Bundok po yan ng dolomite, at yan po ay kanilang giniba doon sa Cebu at inilagay po nila sa Manila Bay. So, isa po yan sa nakikita ko na naging dahilan kung bakit wala nang proteksyon Wala nang proteksyon ang Cebu. No? Kumbaga mga kaibigan, yung siyempre, kinras mo yung bundok ng dolomite, kinuwari mo, pinagtatanggal mo yung mga dolomite doon para ilagay sa Manila Bay. So ang nangyari mga kaibigan, nagkaganyan. Nakita nyo yung rumaragasa, puro bato. Oh. Wala nang proteksyon yung Cebu. Isa yan sa kalokohan na ginawa ng Duterte administration. Hindi pa kasama dyan yung iimbestigahan ngayon na dolomite sand. Ibang topic naman yan, no? So, dito lang tayo muna sa Cebu. So, yan po ang kalokohan ng Duterte administration na ginawa po ng Duterte administration. Kaya yung mga tao, mga DDS sa Cebu, mag-isip-isip kayo. Yan ang inyong pinagtatanggol. Ipinahamak kayo. May mga tao na namatay dahil sa Duterte administration. Diba? Dahil sa Duterte administration, ipinahamak kayo. You know, 2022 yan. Hindi nyo kita. September 5, 2020, no? 2020, September 5, 2020. White sand used in the nourishment project at the Manila Bay is crushed dolomite boulders from Cebu. Galing Cebu, mga kaibigan, no? Tingin pa tayo dito ng yan po ang naging dahilan. Isa yan sa naging dahilan, mga kaibigan, no? Yung ginawa po nila na pagsira sa ating kalikasan. Ayan. Isa yan, mga kaibigan, sa dahilan, no? A bulldozer is seen working on the white sand, actually crushed dolomite rocks poured along the shoreline of Manila Bay on September 6, 2020. The House inquiry into the artificial beach along Manila Bay will begin on November 17. Magkakaroon po ng dolomite investigation, no? Dolomite beach, dolomite investigation, no? Yung sa Manila Bay. Sa November 17 magkakaroon, no, ng House probe. Yan, dapat lang talaga, no? Kasi hindi po maganda yung ginawa ng Duterte administration. Yan. Manila's new white sand coast is a threat to marine life, group says. Yan. Yan. Crushed dolomite boulders. Crushed dolomite boulders used in Manila Bay sand overlay. Yan. Saan po ito nanggaling?
DENR Undersecretary Benny Antiporda said Thursday the crushed dolomite boulders came in from Cebu. Came in from Cebu. O, galing ng Cebu. Ang daming naapektuhan, mga kaibigan. Ang daming naapektuhan dahil sa kalokohan ng Duterte administration. Yan po. Yung inyong iniidolo na Duterte, pinahamak kayo. O, di ba? Yan. So, tingnan natin, mga kaibigan. Tingnan natin. Ito pa, ha? Yan. So, magkano daw, guys? Magkano daw yung tingnan natin, Yan. Lumalabas na, mga kaibigan, yung mga tunay na nangyari, no? Yan. So, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, alam na po nila ang nangyari, no? Nagkaroon na po sila ng investigation. In fact, mga kaibigan, pinasabog nga po ni Greco Bellica na merong mga congressman na sangkot, no, dito sa DPWH, mga flood control ghost projects. Sinabi na po ni Greco Bellica. At ibinigay ang report kay Rodrigo Duterte. Pero bakit walang ginawa si Rodrigo Duterte? Bakit hindi nila kinasuhan? Ito po ang dahilan. Kasi mai-involve po ang kanyang anak. Mai-involve po dito si Pulong. Alam niyo ba, mga kaibigan, kung sino yung nasa Appropriations Committee sa panahon po ni Digong? Ang nasa Appropriations Committee sa panahon ni Digong ay ang best friend ni Pulong Duterte na si Eric Yap. Best friend ni Pulong Duterte. At alam niyo rin siguro, mga kaibigan, na nakita din po along the investigation na merong itong si Pulong Duterte at si Eric Yap ay merong ginawa patungkol sa mga proyekto ng mga flood control dahil sila din po ngayon ay talagang iniimbestigahan. Yan. So si Eric Yap po, BFF po ni Pulong Duterte na nasa Appropriations Committee noong 2019. At pagkatapos, mga kaibigan, pagko-connect natin ito, si Saldico naman, guys, ay naging kongresista noong 2019. Si Saldico naging kongresista noong 2019. Si Saldico ay meron din pong kaugnayan sa mga Duterte. At kay Sara Duterte. Yan. Ito. Basahin ko. Ako Bicol Party List forges alliance with hugpong ng pagbabago. Ako Bicol Party List has forged an alliance with hugpong ng pagbabago. The regional party formed and chaired by Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Kitang-kita na natin kung sino ang mga salarin. Diba? Kitang-kita na natin ngayon. So, every evidence leads to Duterte's. Duterte. Yung mga ebidensya nagtuturo sa mga Duterte at sa kanilang mga kaalyado. Remember mga kaibigan, ang sabi ni Sara Duterte, yung inilaglag niya yung administrasyon ng tatay niya, no? Na nung DepEd Secretary daw siya, nagpa-imbestiga daw siya, no? Yung nangyari daw na korupsyon sa laptop. Remember yung mga overpriced laptop ng DepEd sa panahon ni Digong, nagpa-imbestiga daw siya. At nakita daw niya doon si Saldico. Yung SunWest Corporation daw ni Saldico ay yun daw yung nagbag ng kontrata, no, sa pagbili ng laptop ng mga overpriced. Kaninong panahon yun? Kay Digong.
Kay Digong, 2021 yun. Yung anomalya ng laptop sa panahon ni Digong sa DepEd. At ang sinabi ni Sara Duterte na may sabuatan daw sa DBM, no? PSDBM. Ano ba yung PSDBM? Di ba ang PSDBM ay departamento ng Department of Budget? Yan po ay sa Malacanang. Malacanang yan. So meaning kasi, in the time of Rodrigo Duterte, si Saldico ay nape-penetrate na niya ang Malacanang. During the time of Rodrigo Duterte, ay meron na palang impluensya si Saldico. Biruin mo napapasok na ni Saldico ang Malacanang, PSDBM. Nakapangontrata na siya. Siya na yung binigyan ng contract, napakalaking contract tungkol sa pagpuprocure, pagbili ng laptop ng mga overpriced. Kumita ng husto si Saldico. So meaning to say, mga kaibigan, matagal na palang ginagawa yan ni Saldico, panahon pa pala ni Duterte. Diba? Kita na natin. Every evidence leads to Duterte administration. Diba? Anong masasabi niyo, mga DDS? Anong masasabi niyo ngayon? Wala kayong masabi, no? Kaya ang sasabihin niyo na lang dyan, ay, ang lapad ng noo mo, ay, matanda ka na, ay, puro na lang pagpuna sa itsura ko. Kasi wala na kayong masasabi. Kasi ang mga sinasabi ko ay may mga resibo at may katotohanan. Puro na lang kayo, ay, magkano ba? Magkano kinita mo? Kasi wala kayong masabi. Kasi totoo yung mga sinasabi ko dahil meron akong mga resibo. So, dahil pala na i-implicate si Eric Yap at saka si Pulong Duterte at saka si Saldico na puro lahat kaalyado ng Duterte administration, yan ang rason kung bakit hindi nila kinasuhan ang mga congressmen na to at hindi nila pinakulong ang mga congressmen na ito. Meron tayong resibo. Di ba? May resibo tayo dyan. Hindi tayo magsasalita ng basta-basta lang na walang resibo. Ito. Napangalanan ng mga kongresista at contractors ng komisyon na pangalanan ng mga kongresista at contractors na kanilang inimbestigahan kaugnay sa sinasabing katiwalian sa Department of Public Works and Highways. Sa labing hanggang briefing itong weekend, sinabi ni Belica na makukompromiso ang kanilang investigasyon kung gagawin ito. Noong nakaraang linggo, isiniwala si Belica na may mga mambabatas na ginagamit ang kanilang impluensya para makinabang sa proyekto. At dawit din daw dito ang ilang district engineers ng DPWH. Sabi dito, tumanggi. So tumanggi, no? Tumanggi si Greco Belica, no? Na pangalanan lahat. 'Di ba? Tumanggi si Greco Belica na pangalanan kung sino-sino yung mga yun. Bakit ayaw niyang sabihin kung sino-sino yung lumabas sa investigasyon? Kasi nga naman, Eric Yap, best friend ni Pulong. Pulong Duterte, anak ni Digong. Saldico, kaalyado din. Bakit nga ba naman, bakit niya ibubulgar? Ayaw ni Duterte ng ganun. Kasi kay Duterte, kapag kaalyado, protektado. Yan ang slogan ni Duterte. Kapag kaalyado, protektado. Diba? Unlike ngayon, sa panahon ni PBBM, walang protektado kahit ikaw ay kaalyado. Tignan mo ang nangyari kay Secretary Bonoan. Sinibak at ngayon ay may kaso na. Si Secretary Bonoan ay isang loyalista. Ang kanyang mga pamilya, kamag-anak ay loyalista from Ilocos Norte. Pero walang pakialam si PBBM kapag ikaw ay kahit kaalyado ka niya, kapag ikaw ay may kasalanan, kailangan kang kasuhan, kailangan kang makulong. Pero syempre, dinadaan sa due process. Kailangan maipagtanggol ni Secretary Bonoan yung kanyang sarili. Kailangan maipalabas niya dyan na talagang wala siyang alam totally. Diba? Yan ang Pangulo namin. Hindi nagtatago, hindi nagpoprotekta. Pero sa panahon ni Digong, nung ibinigay ni Greco Belica kay Digong
ang kung sino, yung mga sangkot, nandiyan na ang report, nakita ngayon ni Digong, hala, implicated si Eric Yap, hala, nandito rin si Pulong, hala, nandito rin si Saldico. Ay naku, wag na natin itong ilabas, itago na lang, itago na. Wag nang kasuhan. Yan po ang nangyari sa panahon ni Digong. Hindi tayo nagbibintang dito, meron tayong ebidensya eh. Ito, may ebidensya tayo. Ayaw mo ng video. Ayaw mo ng video, basahin natin yung Tumanggi si Greco Bellica. may video na nga, ayaw nyo pa. Ayaw nyo ng video, so ano na lang, basahin na lang natin yung ano. Ibig sabihin, bugok talaga itong mga DDS, no? Maang-maangan. Maang-maangan pa talaga yun, no? Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. Yan, eto. Belhica report says only 50% of fund really go to project itself due to DPWH corruption. Sabi pa niya dito, some government infrastructure projects were either substandard or incomplete because 50% of the funds remain after corrupt activities reportedly happening in the DPWH of Public Works and Highways. Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner Belhica said probably around 50% or less will only go to the projects. That's why we see substandard projects, incomplete projects. It's because of that system, Belhica said. Sabi pa niya dito, some congressmen pocketing kickbacks from DPWH corruption. Ano sabi niya? Some congressmen pocketing kickbacks from DPWH corruption. So alam na ni Greco Belhica, ayan o, alam niya. Alam niya na may mga congressman na kumikickback. Ito pa, ang sabi pa niya, congressmen involved in DPWH graft. Ayan o, alam niya. Kaso, nung binigay na niya ang investigasyon kay Rodrigo Duterte at nakita doon kung sino yung mga sangkot, bigla silang nanahimik at bigla nilang itinigil ang lahat ng investigasyon at walang kinasuhan, walang pinakulong dahil puro kaalyado ang sangkot. Yan ang nagsusuligaw na katotohanan na hindi nyo pwedeng madibangk dahil yan ay totoo. Iyak kayo ngayon. Iyak kayo ngayon kasi wala kayong pagdibangk. Iyak kayo ngayon kasi merong resibo, may katotohanan, may datos. Iyak na lang kayo. Diba? Yan ang sabi ko sa inyo. Ang pagkakaiba ng BBM vloggers at DDS vloggers, ang DDS vloggers ay puro laway, puro pagbibintang, pero walang ebidensya na pinakita. Ang ebidensya nila, ayun si Sara, sinabi ni Sara ganito daw. Sinabi ni Harry Roque ganito daw, pero walang tunay na datos. Kami, mga BBM vloggers, meron kaming datos, meron kaming mga pinagbabasihan, meron kaming mga videos, mga resibo, meron kaming mga clippings ng mga news, ng mga binalita, mga confirm. Sige nga. DDS, magano kayo? Ipagtanggol nyo. Yung Duterte administration, ipagtanggol nyo. Wala, hindi nyo mapagtanggol eh. Ano nakikita ko sa comment section? Ang lapad ng noo mo, ang pangit mo. Ganun na lang ang sinasabi nyo sa akin. Kasi nga, wala eh. Hindi nyo kayang ipagtanggol. Hindi nyo kayang i-debunk. Diba? Sabi ni Merdito Binonggo, luslos pud ni mo dong. Paglusi sa imong lagay dong. Inato ni mong imong utin na gamay kayo ng utin dong. Ingon sa imong asawa dong, gamay kuno kayo ang imong utin, inato ni mo. Sorry guys
Bisaya yun eh. Yung mga Bisaya dito nakakaintindi. Bibisayahin niyo pa ako, hindi niyo ba alam, taga Mindanao ako. Lus-lus ninyo. Taga Mindanao ako, pero hindi ako Duterte. Dahil matalino ako. Hindi ako magpa-follow, hindi ako magkakagusto na mag-follow sa isang kurap na dating Pangulo. Oh, at saka kumikitil ng mga buhay ng mga inosenteng mamamayan. At bangag pa. Meron pang drug business. Hindi ako mag-idolize sa ganyang klaseng pangulo. Bastos pa. Oh, yung mga babae tinatrato ng mga hostess, ng mga GRO. Pero pinaghahalikan lang niya sa labi ang mga babae, pinagyayakap niya. Oh, kung ano-ano nang nai-imagine yung mga kalibugan niya. Oh. Ayokong mag-idolize sa ganyang klaseng pangulo ng Pilipinas. Ang pangulo ko, disente, Bongbong Marcos. Ang pangulo ko, professional. Iisang asawa, ang mga anak niya, kita mo naman, magagalang, mga mabubuting tao. Anak ni Duterte. Yung isa niyang anak na bunso, tingnan mo kung umasta. Masahol pa sa pokpok. Di ba? Tingnan mo kung umasta. Pinakita na yung, my God, kita na yung kigul, kita na yung ano niya. My God. Pagkatapos, dumadaan pa sa FYP ng TikTok ko, yung video na noon, yung girlfriend, yung boyfriend niya noon na basketballista. Nasa loob sila ng kwarto, naghahalikan. My God, bata pa siya nun Nasa loob ng kwarto, kung ano nang ginagagawa, nasa kama. My God, tatay mo, presidente. Yung ate mo, vice president, ganyan ka umasta. Kung anong ginagawa niyo sa loob ng kwarto, isikreto niyo na, huwag niyo nang i-TikTok. May gulay. Kakahiya kayo. Walang masabi ang mga DDS. Ano sinasabi ng DDS dyan? Paghilom, hanggang dyan lang kayo. Kasi hindi nyo kayang i-debunk ang mga sinasabi ko. Diba? Kaya hanggang dyan na lang kayo sa ad hominem. Hanggang dyan na lang kayo sa paninira nyo at sa panlalait nyo sa itsura ko. Hanggang dyan na lang kayo. Kasi hindi nyo kayang i-debunk ang mga sinasabi ko dahil meron akong resibo. Di ba? Ipaano pa natin yung video, no? Greco Bellica. Yan. Mga city engineers, Yusek, tumanggi at contractors na kanilang inimbestigahan kaugnay sa sinasabi Greco Bellica ng Presidential Anti-Corruption Commission na pangalanan ng mga kongresista at contractors na kanilang Ayaw pangalanan. kaugnay sa sinasabing Ayaw. katiwalian sa Department of Public Works and Highways. Sa laging handa briefing itong weekend, sinabi ni Bellica na makukompromiso ang kanilang investigasyon kung gagawin niya ito. Noong nakaraang linggo, isiniwala ni Bellica na may mga mambabatas na ginagamit ang kanilang impluensya para makinabang sa ilang proyekto. Daw dito ang ilang district engineers ng DPWH. So, ang sabi dito, tumanggi si Greco Bellica na pangalanan yung mga involved na mga kongresista, yung mga involved na sa DPWH, sa mga district engineers, sa mga city engineers, Yusek, tumanggi si Greco Bellica. Ayaw niya. Anong sabi ni Greco Bellica? Hindi daw pwede kasi kumbaga maunsyang daw yung kanilang operation, etc. Pero ngayon, mga kaibigan, tingnan niya naman napakadaldal niya at gusto niya. Kung nakapangalanan niya na, iano niya na lahat, diba? Ngayon, ang daldal niya. Pero sa kanyang panahon, hindi wala silang kinasuhan, hindi wala silang pinakulong. Ang kakapal ng mukha ng mga opisyal ngayon. Eto siya ngayon. Tama, sobrang kapal. Alam na galit ng tao, alam na ayaw ng tao. In fact, huling-huli na sila ng tao. Tama? Narinig na natin ang lahat na kailangan nating marinig ng kanilang pagnanakaw at paano nila inabuso ang pondo sa pamamagitan ng flood control. Tama po ba? Alam na natin Alam na natin na sa Kongreso nagsimula ang mga mastermind. Tama po ba? Tapos
Tapos, itinuturo nila ang sisi sa DPWH sa sa mga kontraktor. Kung kumita yung mga taga-DPWH at kumita yung kontraktor, mas malaki ang kinita ng mga congressman. So, yan mga kaibigan na, yan yung sinasabi natin. Bakit ginawa niya ito? Bakit ginawa ito ng past administration? Bakit hindi nila kinasuhan? Bakit nila napakulong? Gayong alam na nila na mayroong mga congressman na nagpapaket no, ng mga pondo na sila ay nangungisyon no, sa korupsyon dyan sa DPWH. Alam na ng Duterte administration ang mga nangyayari na mayroong korupsyon dito sa DPWH. At mismo si Digong ang nagsabi niyan, diba? Nasa DPWH, meron dyan, marami dyan ghost projects. No? Alam ni Digong mga kababayan. So, in short mga kaibigan, mukhang ayaw talaga ni Digong na kasuhan itong mga kongresista na to, itong mga involved sa DPWH corruption. Mukhang ayaw talaga ni Digong kasuhan. Bakit? Bakit ayaw ni Digong kasuhan? Bakit ayaw niya ipakulong? Kasi mostly kaalyado niya. At syempre kapag kaalyado niya mga kaibigan, takot si Digong. Takot si Digong na bumami ang kanyang kaaway. Takot si Digong na i-expose ang nangyayari sa administrasyon niya. Takot si Digong na malaman ng taong bayan na mayroon palang ganitong nangyayari sa kanyang administrasyon. Takot si Digong na ang mga tao ay mag-rally. So, ito ang pagkakaiba no, ni Digong at saka ng administrasyon ngayon. Kasi ang Pangulo po natin ngayon ay hindi natakot. Buong tapang na kanyang in-expose ito sa kanyang zona at nagpatawag siya ng full investigation para talagang itong korupsyon ay mahinto na. So, malaki po ang pagkakaiba. Napakatapang ng ating Pangulo, BBM, na i-expose itong mga katiwalian nito para ito ay magkaroon ng tundok. Si Digong mga kaibigan, takot siya. Bali wala sa kanya kahit na magtuloy-tuloy ang korupsyon, hindi niya i-expose yan dahil natatakot siya na maapektuhan ang kanyang gobyerno. Ayaw niya masira ang kanyang rating, ang mataas na rating, ayaw niya masira ang trust ng taong bayan sa kanya, ayaw niyang bumisan mga kaibigan. Yung sinasabi niya na maganda daw yung kanyang administrasyon, ayaw niya mga kaibigan, kahit na ninanakawan na ang taong bayan, okay lang sa kanya pag nakawan ng taong bayan kasi siya rin naman ay nagnanakaw. So okay lang sa kanya yun mga kaibigan. Basta hindi lang bumaba ang kanyang rating, basta hindi lang masira ang kanyang administrasyon, okay lang sa kanya. Kaya si Digong hindi po niya pinustro ito dapat nakasuhan ng mga kongresista, ng mga city engineers, sa mga dito hindi niya kinasuhan at hindi niya pinakulong. Samantalang mga kaibigan, no, yung mga kabayan natin na mga mahihirap ay pinagtsutsugin niya kasi mahirap sila, hindi sila pwedeng makalaban. Pero dito sa mga kongresista, alam kasi nga guys kapag kinalaban niya itong mga kongresista, kapag ito ay kanyang kinasuhan, kapag ito ay kanyang pinakulong, alam niya, masisira siya. Kasi, syempre, dadami ang kanyang kalaban, dadami ang kanyang kaaway, dadami ang magagalit sa kanya. At, syempre, malalaman niya ng taong bayan na ganito pala may nangyayari pala na mga korupsyon, mga ghost projects, may nangyayari pala na pagnanakaw sa DPWH. Ang mga tao ay magagalit katulad sa nangyayari ngayon na hiwalabas ang galit ng tao. So, hindi po yung gusto ni Digong. Takot siya kasi siya ay isang weak leader, siya ay isang buwag at weak leader. Kaya hindi niya inilabas ito at hindi niya kinasuhan at hindi niya pinakulong ang mga kongresista, ang mga senador, ang mga involved na opisyalis ng gobyerno. Hindi niya pinakulong dahil takot siya. Yan po ang katotohanan, mga kaibigan. Si Digong po ay isang duwag, inutil na presidente ng Pilipinas. So yan po ang totoo. Alam na ni Digong na si Eric Yap, na best friend ni Pulong, ay sangkot. Alam na ni Digong na sangkot din si Pulong, ang anak niya. Alam na ni Digong na sangkot din si Saldico. Kaya tumahimik at hindi na kinasuhan ang mga congressman na ito. At yung iba pang congressman, tumahimik sila, hindi na nila kinasuhan. Walang pinakulong sa panahon ni Digong, 6 na taon. Yan ang malinaw na malinaw mga kaibigan. Malinaw pa sa sikat ng araw. Prinotektahan ni Digong ang kanyang mga kaalyado ng mga congressmen. Dahil ayaw niyang masira ang kanyang administrasyon, ayaw niyang bumaba ang kanyang rating, ayaw niya na mag-rally ang mga tao laban sa kanyang gobyerno, kaya prinotektahan niya ang mga kongresista. Nandiyan na sa kanyang report, ibinigay ni Greco Bellica. Diba? Sabi ni Greco Bellica, binigay niya ang report kay Duterte. Pero walang ginawa ang Duterte administration ng 6 na taon. Walang ginawa dahil kaalyado nila. Ayaw nila na dumami ang kanilang kaaway. Gusto nila sama-sama sila sa pagnanakaw. Yan ang katotohanan na hindi nyo pwedeng i-debunk with facts. Kaya nga, ang gawa nyo na lang ngayon, ad hominem.
Oy, bangag ka. Oy, sabog ka. Oy, ganyan ka. Yan na lang. Hanggang dyan na lang kayo. But at the back of your mind, alam ko naman na alam nyo ang katotohanan. Pero ayaw nyong tanggapin. Dahil nag-i-stick kayo sa inyong gusto. Na gusto nyo ang Duterte dahil sa pera. Isa lang naman yan mga kaibigan Yung tao na alam na niya ang katotohanan, alam na niya na masama ang ginawa, pero nag-i-stick pa rin siya na ipagtanggol dahil yan sa pera. Bayad. Yung mga nagtatanggol sa mga masasama, bayad yan, malaki. Ano yung warning ng mga intelligence department? Ang warning sa mga kababayan natin. Mag-ingat daw dahil buhos ang pera ng China para sirain ang gobyerno, sirain ang Pangulo, at magbigay ng disinformation patungkol sa West Philippine Sea. Ang lahat ng nakikita nyo ngayon na effort ng mga influencers, ng mga DDS supporters na yan, pera-pera lang. Walang prinsipyo. Walang prinsipyo, guys. Hindi katulad sa amin mga BBM supporters, Marcos loyalists, na kahit walang bayad. Ako mga kaibigan, nag-start ako na mag-vlog about PBBM 2021. Nung nalaman ko na siya ay tatakbo sa pagkapangulo, nag-start ako mag-vlog kay PBBM. 2021 yan. Walang bayad, mga kaibigan. Piniplex ko yung Pangulo natin, Bongbong Marcos. Dinidibang ko lahat ng mga kasinungalingan tungkol sa kanya, lahat ng paninira sa kanya. Nag-start ako dyan, sa Facebook ko. And then later on sa YouTube. Walang bayad dahil lang sa prinsipyo at dahil sa katotohanan na alam ko walang bayad. Walang ganyan. Unlike sa mga DDS. Guys, tingnan niyo yung mga DDS. Tingnan niyo yung mga influencer ng mga DDS. Yung isa nga Tio Moreno. So yun, banggitin na natin, Tio Moreno. Nung ni-raid ang bahay niya noon, yung bahay niya noon, kita niyo mga kaibigan sabi nga nung isang, sino ba yun may sabi noon napanood ko sa yung bahay ni Tio Moreno nung ni-raid noon mga kaibigan, talagang lupa. Wala nga, yung sahig lupa. Tapos may nakalagay pa na Arenola. As in, hindi siya kaaya-aya, yung bahay ni Tio Moreno. Pero ngayon, nasaan si Tio Moreno? Nasa condo na daw, condominium. At may sasakyan. Diba? Ano pa? Crescent. Laureta Chu. Ano bang trabaho niyan? Wala naman, di ba? Pero, nakakabili ng mga properties at sasakyan. Di ba? Diyan mo malalaman yung sinasabi ng mga tao about them, yung mga nakakaalam. Malaki daw ang ganyan. Kaya todo tanggol sila kahit alam nilang mali kasi malaki yung ganito. Pero tingnan nyo kami mga BBM supporters. Kung ano yung bahay ko nung ako ay nag-vlog kay BBM, maliit lang tong bahay namin, guys. Kung ano tong bahay ko nung nag-vlog ako kay BBM, hanggang ngayon ganito pa rin. Hanggang ngayon ganito pa rin, hindi pa rin siya naayos. Tingnan nyo, 3 taon na ako na nagbablog para sa Pangulo. Pero hanggang ngayon, ganito pa rin ang bahay ko. Walang nagagalaw sa bahay ko. Wala man lang ako napapaayos. Wala man lang ako sasakyan. Kasi walang ganyan. Ang Pangulo namin, hindi kurap. Ang Pangulo namin, hindi kurakot. Yan ang katotohanan. Yung sinasabi ng anak ni Marcoleta,
na mga bayad? Lies. It's all lies. Hindi po bayad. Sabihin ko sa inyong totoo. Hindi kami bayad. Iba kasi yung pag sinabi mong bayad eh. Talagang bayad talaga yun. Nung may event ang Pangulo, no, PBBM, yung election, ano lang yung ano namin doon? Bigyan lang kami ng pang-transpo. Bayad ba yun? Pang-transportation, from our house, puntang Pampanga, puntang ano, bigyan kang pang-transpo, bayad ba yun? Hindi naman bayad yun. Di ba? Kaya mga kaibigan, ang makikita niyo mga BBM vloggers, sariling sikap namin to. Sariling sikap. Alam niyo saan ako kumikita? Sa mga pages monetize. Kaya nga kami, mga BBM vloggers, ay nagpupursige na mag-monetize ng pages kasi hindi kami bayad. Tingnan mo yung mga DDS vloggers, di ba? Nung inimbita sila sa Tricom, tinanong sila kung monetize ang page nila. Karamihan sa kanila, anong sabi? Hindi sila monetize. Ngayon magtataka ka. Hindi sila monetize. Yung mga pages nila hindi monetize. Pero bakit may ganito sila? Bakit nakakapag saan? Bakit sila nakakabili ng mga property? Bakit gumaganda ang buhay nila? Bakit nagkakaroon sila ng sasakyan sa kanilang pages? Wala naman silang ibang trabaho. Kasi may bayad. Pero kami, mga BBM supporters, nagtsatsaga kami. Nagsisikap kami magpa-monetize ng page para meron kami kita. Pakita ko sa inyo ha. Ito sa Facebook ko to. Iba pa sa YouTube, syempre. Ito sa Facebook ko lang. Ipakita ko sa inyo. Ito lang ngayon yung ano ko. Kasi nagkaroon ako ng violation. So, ito lang yung kita ko. Yan. So, ito ngayon yung kita ko. Ala, hindi kita? Yan. Yan ngayon ang kita ko sa Facebook. Hindi nyo kita eh. Ako na lang magsasabi $345.67. At saka, ito yung pinaka-final, $347.10. $347.10. I-times natin magkano ba ang dollar ngayon? $347.10. I-times natin. Yan. $347.10. Sabihin na natin na, halimbawa, umabot ng 59. Kasi sinasabi ng mga DDS, oy, malapit na mag-59, konti na lang. Tingnan natin kunwari, 59 times 59. Ito ang aking sahod. May violation kasi ako, kaya konti lang guys. Magkano yan? 20,478.9. Yan ang sahod ko. Konti lang kasi may violation ako 20,478.9. 20,478. Yan ang sahod ko sa Facebook. Isang page lang yan. Meron pa akong isang page na kumikita din. So kung titingnan natin, sa Facebook lang, kumikita ako ng nasa mga 40 to 50,000. Yan ang kita ko, 40 to 50,000. Pag sa YouTube, kumikita ako dito, minsan mga 15,000. Yun ang kita ko. Hindi ako bayad. Kaya mini-maintain ko ang page ko na hindi ako masuspinde, na hindi ako magka-violation kasi hindi naman ako bayad. Kapag ang isang vlogger ay bayad, hindi yan nag-maintain.
okay lang kahit na magka-violation siya. Kasi okay lang sa kanya, kahit wala siyang monetize, kahit hindi siya monetize, okay lang kasi bayad naman siya eh. Naririnig namin mga kaibigan, ang sinasabi ng mga DDS vloggers, mga kasamahan ko na DDS vloggers noon, ngayon ay Marcos na. Magkano ang monthly ng mga DDS? Mababa na daw ang 70,000 a month. Mababa na daw yun Ibig sabihin, pipitsugin ka lang na DDS vlogger. Kapag 70,000 a month ka, pipitsugin ka lang. Pero kapag ikaw daw ay DDS vlogger na, yung level up na, nasa mga 500,000. Yan ang dahilan kung bakit sila nakakapag-travel ng travel abroad. Dati ang liit ng bahay, ngayon nasa kondo, ngayon may mga kotse. Yan ang dahilan. Kasi bayad sila. Diba? Hey DAC, correct. Pero yan lang sinasabi na bayaran, pero mga DDS ang bayaran. Tumpak. Bayaran talaga ang mga DDS, mga kaibigan. Maraming ebidensya yan. At mismo, di ba, Oxford Study Research, anong sabi? Ang Duterte administration ay nagbabayad ng 10 milyon para sa troll farms. Kasama na dyan yung mga DDS influencer. Biruin mo, 10 milyon. Yan mga kaibigan, sila talaga ang mga tunay ng bayaran. Kaya nga, ang bukang bibig nila sa amin, mga PBBM vloggers, bayaran daw kami. Yung kanilang baho, pinapahid nila sa amin, yung kanilang mga dumi. Ganyan naman, di ba? Yung mga tao na mahilig magbintang, madalas sila yung gumagawa. Yan yun ang katotohanan, no? So, mabalik tayo dito, no? Sa flood control, wrap up na tayo, no? So, malinaw na malinaw, meron pong 343 flood control projects ang administrasyon ni Duterte sa Cebu. Sa Cebu po ito, Cebu City, no? So, yan po, no? Sa Cebu, overall na, no? Basta sa Cebu, 343 flood control projects. At lahat po yan ay sa administrasyon po ni Rodrigo Duterte. Nakitang-kita natin na hindi tumalab. Kaya nga po, ang Pangulo natin ay nagpapaimbestiga ngayon patungkol dito kasi hindi tumalab 343 flood control projects. Samantalang kay PBBM, gawa pa lang po na flood control, no, dito sa Cebu ay nasa 50 plus pa lang. So, titingnan natin, marami kay Duterte, 343. Kay PBBM, nasa 50 plus pa lang. Kasi 100 plus yung flood control lahat kay PBBM pero 50 plus pa lang ang natatapos. Kasi itinigil pa yung iba dahil nga sa nangyaring mga ganitong corruption, so pinatigil. Diba? So 50 plus pa lang ang nagagawa ng PBBM administration sa Cebu. Samantalang kay Duterte, 343 na. Yan. Yan ngayon, mga kaibigan, puro ghosts. Puro mga substandard at ghosts. So, sino ang nagpasabog? Yung DDS, governor. Pam Baricuatro, siya ang nagsabi niyan. Nag-start daw sa past administration ang mga ghost flood control projects. Si Pam Baricuatro ang nagsabi. DDS yun. Diba? So, ano gagawin nyo? Ititwist nyo ang katotohanan? Hindi nyo magagawa yan dahil may data. At naibigay na daw sa ICI ang data. So, implicate ang mga kaalyado ni Duterte. Duterte administration pa rin. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, every evidence leads to Duterte administration. Panay kayo, Romualdez. Ay, ito pala,
Pulong Duterte. Sangkot. Pero binaliwala ni Greco Bellica ang investigasyon at ni Duterte kasi sangkot ang anak niya. Eric Yap, best friend ni Pulong, sangkot. Saldico, sangkot din. Kaalyado din nila. Mga kaibigan, meron pa akong na discovery. Ito pa lang si Saldico, kaalyado ni Sara Duterte. Tingnan niyo mga kaibigan na-discovery natin to. Si Sara ay kaalyado pala ni Sara Duterte. Pakita ko sa inyo. Ito. Itatry kong basahin kahit nakabaliktad. Okay. Ako, Bicol Party List, Forges Alliance. Dali. Ako, Bicol Party List, Forges Alliance with hugpong ng pagbabago. Yan. So, basahin ko na dito. Ako, Bicol Party List, Forges Alliance with hugpong ng pagbabago. Ako, Bicol Party List has forged an alliance with hugpong ng pagbabago. Regional party formed and chaired by Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. AKB Representative Alfredo Garbin said on Wednesday. Kailan ito? August 15, 2018. See? So matagal na palang kaalyado ni Sara Duterte, si Saldico. May gulay. 2018, no? August 15, 2018. Matagal nang magkaalyado si Sara Duterte at si Saldico. Alam niyo guys, nagkakaroon ako ng isip ngayon. Nagkakaroon ako ngayon ng pag-iisip na patungkol sa hindi pag-uwi ni Saldico. Guys, nakakapag-isip ako ngayon na baka tinutulungan ng mga Dutertes ang pagtatago ni Saldico. Baka ang mga Dutertes ang tumutulong kay Saldico para magtago. Kasi matagal na pala nilang kaalyado si Saldico at ni Sara Duterte mismo. Kaya nakakapag-isip ako ngayon mga kaibigan, baka ang nagtatago kay Saldico, baka ang tumutulong kay Saldico magtago ay ang mga Duterte. Diba? Kasi kaalyado nila eh. Alam nyo guys ito sa totoo lang kapag si Saldico umuwi dito yan, ang dami niyang ibubuko. 2019 kongresista na siya. 2019, 2020, 2021, half of 2022, Duterte administration yan. At obvious na obvious, 2019, nakakapasok na siya sa PSDBM. Ano yung PSDBM? Malacanang. Ang PSDBM, yung tinatawag na procurement department ng Department of Budget na pipenetrate na papasok na ni Saldico. Yung sa kanyang mga biddings, nakakapag-bid siya doon, siya ang pinapaboran si Saldico. Kaya naman pala pinapaboran siya dahil kaalyado pala siya ng mga Duterte. Ako, Bicol Party List forges alliance with hugpong ng pagbabago. The regional party formed and chaired by Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, August 15, 2018. So, no wonder, si Saldico ang palaging pinapaboran. Diba? Kasi kaalyado pala siya.
At no wonder, kaya pala si Saldico Red ang binoto ng sa Congress, no? Binoto siya ng plenary, sa plenary. Si Saldico ang binoto kasi si Saldico pala ang kilala noon at ang kaalyado ng mga Duterte. At alam naman natin na yung 18th Congress ay continuation lamang, no, ng 19th Congress. So, yung mga bumoto kay Saldico sa 19th Congress ay nandoon din sila sa 18th Congress na Duterte administration pa. Kaya naman pala si Saldico ang kanilang binoto sa 19th Congress dahil nakikita ng 19th Congress na mga congressman na nandoon pa rin sa 18th Congress, nakikita nila na si Saldico ang talagang malakas sa mga Duterte. So, siya ang inilagay sa procurement dahil alam nila na si Saldico ang malakas. Tama ka dyan, Heidi AC, tapos si Romualdez ang dinidiin. Diba? Hindi dapat dinidiin si Romualdez. Kasi kitang-kita, oh. Saldico, kaalyado ng Duterte. Diba? Tapos inidiin sa Romualdez. Ang kaibigan, hindi nagsisinungaling ang mga ebidensya. Hindi nagsisinungaling ang mga ebidensya. O yan pa, Parmali, kasama din si Saldico. Ano ba yung Parmali? Duterte administration. Bakit makakapasok sa Parmali si Saldico kung hindi dahil kay Duterte? Diba? Hindi naman siya makakapasok sa procurement, no, sa pagpo-procure ng mga kung ano-ano diyan. Hindi siya makakapasok diyan sa Parmali without Duterte. Oh. So lahat talaga nagtuturo, no, sa Duterte administration. Diba? Hindi po ito opinion. May mga facts tayo. Opinion ko, komentary ko, gamit ang facts, gamit ang data. Hindi lang basta-basta opinion na walang katuturan, na walang ginagamit na data. Maliwanag guys, 2018. Oh? Basahin ko ulit sa inyo in case hindi kayo nakakaintindi ng English, no, mga DDS ha. Ako Bicol Party List for Just Alliance with humpong ng pagbabago. The regional party formed and chaired by Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. See? Guys, 2018, mayor pa lang. Mayor pa si Sara Duterte. Kaalyado na niya, si Saldico. Correct ka dyan, light pero 650K lang ang puhunan, no, ng Parmali. No? Pero ang kinita, hindi nga milyon billion. Billion ang kinita. Hindi talaga nila matatanggap ang facts, Heidi AC, hindi nila matatanggap ang facts kasi nga sila ay bayad. Kailangan nilang ipagtanggol ang mga Duterte kasi bayad sila. Kahit alam nila na mali, kahit alam nila na wala silang ilalaban na facts, tututanggol sila. Kasi nga, bayad. Ganyan po ang mga bayad. Kahit wala kang pinapanghawakang na facts, pero pinagtatanggol mo, yan po ang bayad. Kaya po, madali lang makita, no? Yung pagkakaiba ng isang vlogger na bayad at sa isang vlogger na talagang nag-lay down lang siya ng mga ebidensya, ng facts. Madali mong makita yung vlogger na totoo na merong tinatawag na yung may tinatawag na dignidad, integridad. Walang pera-pera. Oo, kailangan natin ng pera. Pero siyempre, kailangan maging logical ka. Kung alam mong mali,
Huwag mong ipagtanggol para lang sa pera. Huwag mong ipagtanggol. Kung alam mong mali, kahit nasabihin sa yung babayaran ka, huwag mong ipagtanggol. Kasi masama yan. Ewan ko sa inyo, mga DDS pero ako kasi, tinatry ko, hanggat makakaya ko, tinatry kong mabuhay. Ayon, no? Guided, no? By the book, by the Bible. Kahit sabihin mong hindi ako everyday o every other day nagsisimba, pero dahil ako ay naniniwala, nananampalataya sa Panginoong Diyos natin, no? At talagang gusto ko mabuhay na talagang lahat ng mga gagawin ko hangga't maaari, gusto ko yung guide ko ay ang Bible, ang Biblia, ang salita ng Diyos. Alam mong mali, ipagtatanggol mo? Huwag ganon. Dahil lang sa pera, ipagtatanggol mo ang mga Duterte kahit alam mong mali. Natatawa nga ako sa mga nagsasabing Katoliko sila, no? Katoliko sila. Alam nila sinasabi sa Bible, huwag kang pumatay. Ha? Malinaw, ha? Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kang pumatay. Pero pinagtatanggol nila ang pagpatay ni Duterte. Sasabihin mo bang Kristiyano ka? Ang Kristiyano, pag sinabi mong Kristiyano ka, naniniwala ka sa salita ng Diyos. Hindi ka Kristiyano. Kung ipinagtatanggol mo ang pagpatay ni Duterte, hindi ka Kristiyano. Huwag mo nang ipagmalaki na Kristiyano ka, hindi ka Kristiyano. Ang sabihin mo, erehes ka, wala kang Diyos. Hindi ka naniniwala sa Diyos dahil hindi ka naniniwala sa salita niya at hindi mo ginagawa ang kanyang sinasabi, ang kanyang mga salita. Wala kang Diyos. Huwag mo nang sabihin Kristiyano ka, ang sabihin mo na lang, demonyo ka. Kikita mo, ipinagtatanggol nila yung pagpatay ni Duterte. My God! Sabi sa Biblia, huwag kang pumatay. Diba? Ay, nako. Baluktot. Bakit sila ganoon? Itinatama nila, pilit nilang gawing tama ang isang baluktot na bagay. Bakit? Dahil sa pera. Wala silang dignidad. Wala silang integridad. Pera lang sila. Nabibili sila ng pera. At yun din ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit pag-eleksyon, meron pa rin mga nananalo na hindi naman dapat manalo. Dahil dito, may mga tao pa rin na mabayaran lang. Ayun, iboboto na. Sana mawala yung ganyang mindset ng mga Pilipino, no? Ng ibang Pilipino, na boboto dahil lang sa ganito. Kapag yan ang naging batayan ng pagboto, ay wala talagang mangyari. Tingnan niyo lang mga kaibigan nung last senatorial election. Ben-Hur Abalos, napakaganda ng track record. Ben-Hur Abalos, mga kaibigan, ang ganda ng track record yan. Internationally, well-known. Yung kanyang city sa Mandaluyong, ang daming natanggap na award internationally. Nung mayor siya ng Mandaluyong. Ang ganda ng credential. Lawyer pa. Pero ipinagpalit sa isang Bato de la Rosa na walang alam. Sandali. Nanalo nga ba si Bato de la Rosa? Di ba? Tumakbo siya ulit noon. Nanalo. Si Bato nga ba yun? Nakalimutan ko na yung mga senatorial nung Duterte. Pero yung may mga nanalo, mga kaibigan, na hindi naman dapat manalo. Di ba? At tama nga si Bato. Si Bato nga, mga kaibigan, no? Tumakbo siya noong 2025
senatorial election, nanalo. So, Benhur Abalos, pinagpalit mo kay Bato, puncherman, na bagamat naging PNP chief, ang batayan niya ng pagiging legit ng dokumento ay pag may puncher. Di ba? At hindi rin tawa mga judge sa isang tao, kundi ang Diyos lang. Correct, no? Yan. So mga kaibigan, in short, lahat po ng mga ebidensya nagtuturo sa past administration. Mga korupsyon. Very ironic kasi mga kaibigan bakit ituturo mo lahat yung fingers mo kay Romualdez? Ito yung mga flood control ang sabi ng Diskaya, 2016 sila nag-start. At nakita din sa data ang pagbabasihan natin, na 2016, grabe, 2016-2017 pa lang first year pa lang ni Digong, grabe na, bilyon-bilyon ang nakuha ng mga Diskaya, no? At grabe mga kaibigan, ang dami nilang mga flood control projects all over the Philippines. Diyan talaga nag-start, lahat ng mga pagnanakaw, systematic, ginawa nilang talagang sindikato systematic talaga. May sabwatan, pati presidente, nakisabwat na rin, hindi kinasuhan ng mga kongresista, hindi kinasuhan ng mga city engineers, bagamat alam na ni Greco Belgica doon sa investigasyon nila sa PAC, pero walang ginawa, hindi kinasuhan. Systematic ang pagnanakaw. 2016, from 2022 yan half of 2022. 2016 to 2022 yan. Pumasok ang Marcos administration 2022 ng July 1, naupo sa pwesto si PBBM July 1 mismo. Kasi June 30 nag-inauguration siya, 'di ba? Inauguration sa National Museum. July 1 officially president na siya sa Malacanang, sa Malacanang. Nung June 30, nanumpa siya. So, presidente na siya, sinanumpa na siya. Pero July 1, doon siya nag-umpisa ng kanyang opisina sa Malacanang. July 25, pumasok ngayon ang 19th Congress. July 25, mas nauna si na PBBM, tsaka si Sara, July 1. Ang 19th Congress, July 25. Noong July 25, dyan pa lang sila nag-start pumili ng kanilang speaker. Dyan pa lang, speaker. At yun na, si Martin Romualdez ang pinili. So, meaning to say, 2022, yung budget niyan, kay Digong pa yan. Hindi mo pa yan maano kay Speaker Martin, kay Digong yan na budget, no? Ang nag-approve niyan ay si Velasco, yung speaker, ni Digong, pinakahuling speaker ni Digong, si Lord Alan Velasco, na best friend ni Sara Duterte. Take note, best friend ni Sara Duterte, si Lord Alan Velasco. Yan. So, 2022, kay Digong yan. So, kailan nag-start ang budget na si Romualdez na ang speaker? 2023, 2024, 2025. Diyan nag-start. At yung sinasabi na yung 2025, napigilan daw. Napigilan ng Pangulo, hindi nire-release ang budget ng DPWH. Natatandaan nyo, si Amy Duterte, kinakalampag ang Malacanang, bakit daw hinuhold ng Malacanang ang budget? Ayaw i-release ni PBBM. Kasi nakita ni PBBM ang daming insertions. Di ba nagtanggal si PBBM ng napakalaking, nasa 100 plus yung binito ng Pangulo natin. Di ba? Pero, meron pa rin natira.
At hindi yun nirelease ni PBBM. Galit na galit si Amy Duterte. Bakit daw hindi nire-release? Mabuti nga hindi nire-release ng Pangulo. Ibig sabihin, hindi nanakaw. No? So yung 2025, intact yan. Sabi nga ni Grace po, intact pa yung 2025, hindi pa na-i-implement yung mga flood control at hindi nga pinapa-implement ni PBBM hanggat hindi makita na maayos, no? So, alin lang ang kay Romualdez na pwede nating masingil? 2023 at 2024, 2 taon lang. 2 years. Ikumpara mo sa 6 na taon ni Duterte. Kay Duterte, 6 years. Kay Romualdez, 2 years lang. Kaya hindi mo pwedeng ituro lahat ng daliri mo kay Romualdez kasi 2 taon lang sa kanya. 6 years kay Duterte. Make sense? So, kita nyo, wala nang masabi ang mga DDS. Mura ka o katok diha. Ganyan na lang sila kasi hindi nila ako kayang i-debunk. Diba? Hindi kasi nila ako kayang i-debunk. Kaya ganyan na lang sila. Mag-ad hominem na lang sila. Kasi yung mga sinasabi ko, may katotohanan. Diba? So, maganda to. Guys, maganda to. Abangan natin mga susunod na kabanata. Maganda ito. Excited ako dito sa mga investigasyon. Lalong-lalo na sa Dolomite Beach ng Manila Bay. Sabi ko, di ba, ibang topic yan. Pero, pasadahan natin ng konti. Alam nyo ba, mga kaibigan? Ang daming nakakurakot dito sa past administration. Etong Dolomite Beach. Tignan nyo, guys, Kaya pala, during that time, bulag pa kasi ako during that time, no? Sinusuportahan ko pa si Duterte. Bulag talaga ako noon. Thank God namulat ako. Dahil sa mga paninira ng mga Dutertes kay PBBM, namulat ang mata ko. Pasalamat din ako at siniraan nila ng gusto si PBBM. Kasi kung hindi nila siniraan si PBBM, hindi mamumulat ang mata ng mga Pilipino. No? So magpasalamat tayo kay Digong at tinawag niya na bangag si PBBM, tinawag niya na weak leader. Pasalamat tayo kay Digong dahil siniraan niya si PBBM. Dahil sa ginawa niya, namulat ang mata ng majority ng mga Pilipino. So, during that time, mga kaibigan, dahil bulag pa ako, pinagtatanggol ko pa si Digong patungkol sa Dolomite Beach. Kaya naman pala yung mga opposition nun, galit na galit yung mga opposition. Ang sabi ng mga opposition, kumakalamang sikmura ng taong bayan. Walang mga trabaho dahil na lockdown. Ang daming nagugutom. Pagkatapos inuuna nyo pa ang Dolomite Beach. Walang ayuda. Yan po ang katotohanan, guys. Walang ayuda. Sa panahon ni Digong, binigyan lang tayo ng yung iba binigyan lang sila ng mga 3 kilong bigas, pagkatapos 3 sardinas. Good na yan for 1 month. May naririnig pa ako, guys, Binigyan sila ng 3,000 another month. Wala na, sariling sikap na. 1 beses lang daw ang 3,000. Ganyan po kalala. Panahon ni Digong, ang daming gutom. Kaya naman palang oposisyon nun, yung mga LP, galit na galit. Ginagastosan nyo ng bilyon-bilyon yung Dolomite Beach pagkatapos kumakalam ang sikmura ng mga tao. Tapos, yung Sinovac, mga kaibigan, na binili, mga kaibigan, overpriced. Tingnan nyo yan, guys, May mga Sinovac na libre, pero meron din ng mga binayaran, overpriced. So, eto ngayon, mga kaibigan. Alam nyo ba? Ang daming yumaman sa panahon ni Digong dahil sa Dolomite Beach na yan sa Manila Bay. Ang daming kurakot. Tama pala yung sinasabi ni Manny Pacquiao na pinagtatawanan natin noon.
So ngayon makikita natin na tama pala si Manny Pacquiao. Magkakaroon po ng investigasyon patungkol po sa Dolomite Beach na yan. Sa Manila Bay Dolomite Beach na yan. Grabe mga kaibigan pala ang korupsyon dyan. Grabe. At ang nakinabang pala lahat, China. Chinese. Grabe ang ginawa ni Duterte sa Pilipinas mga kaibigan. Talagang parang tinorture ni Duterte ang Pilipinas, mga kaibigan. Grabe. Guys, makikita niyo yan. Darating, mag-i-start yata ang investigasyon ng Dolomite Beach November 17, no? Sa Congress. Makikita niyo, ampangan niyo guys, grabe, ang daming yumaman, kumurakot Duterte administration. Grabe guys. Alam niyo, makikita niyo dito kung gaano kasama ang Duterte administration. Pinabayaan ng mga Pilipino na gutom during that time pagkatapos kinurakot ang mga pera diyan sa ginawa nilang proyekto na yan. Yung Dolomite Beach, pampalubag-loob lang pala yan. Guys, meron silang mga ano dyan, di ba? Meron silang mga tinambakan nila yung part ng Manila Bay na napakalaki na ng natatambak nila. May mga nilalagay sila dyan ng mga buildings at kung ano-ano pa. Guys, tapos yung shoreline, no, ginawa nila ng Dolomite para maging parang beach, palubag-loob lang pala sa mga Pilipino yun. Kasi mga kaibigan, meron pala silang, grabe, ang laki pala ng korupsyon dyan, mga kaibigan. At ito pa guys matagal ko na itong kinontent yung Dolomite Beach na yan, tingnan mo mga kaibigan, ang maghihirap ang Pilipinas dahil dyan Tingnan nyo gamitan natin ng logical, critical thinking. Ilang bagyo mayroon ang Pilipinas? Ilang bagyo tayo mayroon? Di ba? From A to Z. A to Z. Ilang letters ang alphabet? Ilang letters ang alphabet? 24. Yung English alphabet, 26. So meaning to say, nasa 26 na mga bagyo ang Pilipinas. So, bawat bagyo, hindi pa kasama yung mga monsoon wind, hindi pa kasama yung mga ulan-ulan lang. Basta sabihin na lang natin, bawat ulan na medyo malakas, kahit walang bagyo, wash out ang Dolomite. Anong gagawin ng gobyerno? Para gumanda ulit, papatungan na naman. Ilang milyon yan? Gagastos ng milyones. After 3 days, uulan mawa-whitewash na naman. Anong gagawin ng gobyerno? Kukuha na naman ng Dolomites, papatungan na naman another milyones. Ilang pag-ulan mayroon mga kaibigan, lalo na kapag rainy season. So meaning to say, same routine, palaging papatungan, ayusin, i-maintain ang Dolomite Beach para manatili ang kanyang puti every time na pagkatapos ng ulan. Guys, maghihirap ang Pilipinas. Kapag patuloy natin na i-maintain yan, maghihirap talaga ang Pilipinas. Yung dapat na pera para sa programa, para sa mahihirap, para sa mga pagkain, mapupunta na lang sa Dolomite Beach. Yan ang katotohanan, mga kaibigan. Yan ang katotohanan. So mga kaibigan, maling-mali talaga ang ginawa ng Duterte administration dito sa Dolomite Beach na yan sa Manila Bay. Dati mga kaibigan, naalala ko yung vlog ko dito Alam niyo mga kaibigan, sa panahon ni Apo Lakay, no? Pag pumupunta ako dyan sa Show Boulevard, sa may Manila Bay, ang ganda dyan sa panahon ni Apo Lakay. Yung meron pa yung guys pwede kang lumakad, no? Pwede kang lumakad along the beach, no? Manila Bay, pwede kang lumakad pagkatapos may mga puno, no? Ang daming puno, tapos maglalakad ka, tapos ang ganda ng simoy ng hangin. Yan yung sinasabi ko na instead of tambakan ng Dolomite Sand, bakit hindi na lang nila ibinalik
Ibinalik na lang sana ang dating alindog ng Manila Bay sa panahon ni Apo Lakay, na kung saan fresh air at talagang makakapaglakad ka doon sa sa bayside, makakapaglakad ka. Ngayon anong ginawa? Oh, kasi meron ng mga dolomite doon, ang ginawa, hinarangan, hindi na makita ng mga tao, at yung mga tao hindi na nakakapaglakad doon sa side ng baywalk. Wala na. So, sabi ko, hindi katulad noon sa panahon ni Apo Lakay. Sana ibinalik na lang yung dating alindog ng Manila Bay. Tinanggal yung mga basura, nilinis, binalik yung dating itsura ng Manila Bay, at naglagay na lang ng mga dagdag na mga amenities na makakapag-attract ng tourist. Gano'n na lang sana. Hindi na kailangan paputuin ang buhangin na hindi naman talaga siya puti. Makes sense, mga kaibigan. Sa panahon ni Apo Lakay, pag namamasyal kami doon, along the baywalk ng Manila Bay. Fresh air. Maayos, maganda. Ganon na lang sana ang ginawa nila. Ibinalik nila yung dating alindog ng Manila Bay, yung dating fresh air ng Manila Bay. Ganon na lang sana ang ginawa nila. Pinagtatanggal ang mga basura, inayos. Hindi yung nilagyan ng dolomites. Pagkatapos malaking problema naman. Every now and then, wala na tayong ginawa, kundi tambakan ng dolomites. Yung dolomites natin sa Cebu, sa Zambales, ubos na. Mauubos na yan, mga kaibigan. Kung i-maintain ang Manila Bay Dolomite Sand, mauubos ang ating mga dolomites, at lalong magkakaroon tayo ng landslide, lalong magkakaroon tayo ng mga baha. Kaya nga bumaha ng gusto sa Cebu dahil doon kinukuha ang dolomites na pinagtatambak sa Manila Bay. Make sense? Doon kinukuha sa Cebu yung pinantambak sa Manila Bay. Yung mga ngayon lang dumating, ipakita ko sa inyo, mga DDS na bobo at walang alam. Pakita ko sa inyo, Yan, white sand in Manila Bay, crushed dolomite from Cebu. White sand in Manila Bay, crushed dolomite from Cebu. Galing sa Cebu. Nakita niyo ba yung picture ng dolomite? Yung bundok ng dolomite sa Cebu? Guys, kalahati na lang. Kung every ulan na iwa-wash out yung mga dolomites, tambak na naman tayo, kukuha na naman sa Cebu, mauubos talaga, mga kaibigan. Talagang makakalbo ang ating mga dolomite sand. Ang ating mga dolomite na bundok, makakalbo talaga. So makakasira talaga ito sa environment at talagang magbabaha ng magbabaha. Sayang ang pera natin, mga kaibigan. Sa totoo lang, sayang ang pera natin. Palpak po si Duterte. Si Duterte po hindi nag-iisip. Sa bagay, bobo kasi siya eh. Di ba inamin niya 7 years in high school? 75 lang ang grado niya. Bobo. Kaya hindi po siya nakakapag-isip ng tamang desisyon. Hindi po niya naiisip yung mga consequences, yung maaaring mangyari kapag tinambakan yung Manila Beach, yung Manila Bay ng dolomite sand. Hindi po naiisip ni Duterte yung consequence kasi bobo siya. 7 years in high school, 75 lang ang kanyang grade. Di ba?
Napanood ko, nakakatawa, sabi ng isang BDS, ang Manila Bay daw ang pinagawa ni Digong nila. Parang si Raulo naman yun. Dolomite sand. Kasi ang Manila Bay, matagal na yung nandyan. Panahon pa ng kopong-kopong, may Manila Bay na. Ay, nako, DDS talaga. Oh, bugok. Yan. So mga kaibigan, no, magdadalawang oras na tayo nagdadaldalan. Maraming pong salamat sa inyong panonood, no. So kapag nakabalik po ako, no, itatopic po natin yung yan po tungkol po sa Manila Bay at sa iba pa, no. Maraming pong salamat mga kaibigan sa panonood, sa lahat po ng mga pro Marcos, pro loyalista, mga pinklawan, dilawan. Maraming po salamat. Pati na rin sa mga bugok ng mga DDS para magkasilbi kayo, mga DDS na bugok. Paki-double tap naman para kayo ay makapag-like, no? Salamat po. Yan. Hedi AC, take care. Admin Rich, take care din po sa inyo, no? Ayan. So, basa tayo ng konti. Bongtan, Encanto de Dios, Rose Mahinay, Angelo June Yu, Heidi AC, TYT Gas. Salamat po sa panonood. Yan. Evangeline Bagaipo. Salamat sa panonood. Zaldi Gumalog. Kamikais. Gina Lopez, Forever Young. Linda Peralta. Salamat sa panonood. Yan. Forever Young, Heidi AC. Yan. William Ledama, Forever Young. Salamat po sa panonood. Ricardo Cruz. Manilix Perido. Yan. Okay. Light Tero. Salamat po sa panonood. Marieta Yamazaki. Thank you po sa panonood. Max Adriano. Thank you po sa panonood. Axel Ruiz. Sino pa ba? Brian Anotado, Ricardo Cruz, Marieta Yamazaki, Pogi ng Bicol, Josephine Maganda, sino pa ba? Isidro Dacena, salamat po. Carlo Estera, Lucit Bernales, salamat po. Thank you din po kay Ravenous Bird at Ease, Bailona Kadayona, Ruben RC Jr. Thank you po sa panonood. Elijo Valenzuela, Ray Bolivar, Virgilio Fernandez, salamat po. Zoraida Pilmin, Emilita Doton, yan. Winifredo Manuel, Ravenous Bird at Ease, yan. Maria Luz, salamat po sa panonood. Yan. So, ano pa ba? Marie Chris Baroy, Jimalin Kagata. Yan. Salamat po sa panonood. Rosalie Starkovic, Gani Foreman, Edgar, Beauty Shop, Vincent Lamban, Marie Chris Baroy, John Sanchez, yan. Sunshine Lollipops, Marie Chris Baroy, Lucit Bernales, Natoy, Martin Labanan. Yan. So, maraming po salamat pati sa lahat po na hindi ko nabanggit. Bye-bye and God bless. No? Maraming salamat.